Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng video natin, messages from your person. Yan. And thank you everyone sa pag-support sa YouTube channel ko. And if gusto mo mag-donate sa channel ko, magbigay sa channel ko, super thank you sa'yo. We can start the reading now. I'll start with you group 1. Thank you everyone for watching the video. And I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to your reading group 1. So back tayo sa topic, messages from your person. Napili mo, twin flames. May effect, no? Yin yang, zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. So ngayon, kunyati mga cards mo. Sino si person? Isa siyang tao na inspirational. Napapasaya niya yung araw mo and araw ng maraming tao. Center of attention. Magnetic. And pag dumating siya, parang magiging okay ang lahat. Confident, malakas ang loob, attractive, nirespeto, pwedeng successful na tao. Ambitious. Minsan, mayabang. Ayusin ko nga. Kapunti na kita. May sense of humor. Possible isa siyang leader. And marami nagkakagusto. So ito yung person tinatanong mo. Ngayon, kung feeling mo, ma'am, hindi naman siya ganyan, then you can choose a different group. Yung person na tinatanong sa reading, isang tao na amazing, ambitious, matagumpay, kilala, center of attention, sikat, pwede. Pa isang tao na magandang katayuan sa buhay. Ngayon yung dalawang cards. Anong lesson ng connection? Pag lumalabas ka sa death card sa reading, ang meaning nito is change. So isang lesson ng connection nyo is yakapin ng mga pagbabago. Endings are beginnings. Yan. Detachment, isa pa yan. Walang attachment. Magmamahal ka nang wala kang hidden agenda, wala kang motibo, wala kang pangangailangan. Dahil wala kang pangangailangan, wala kang motibo, wala kang hidden agenda, wala kang hinahabol kay person, manggagaling ka sa Ace of Cups, sa totoong pagmamahal. Pwede yung connection, kapag nagkasama kayo ni person, magbabago yung buhay niyo. May love kang person, then meron kang kasama ngayon. Para mag-connect kayo ng tao na to, minsan kailangan, kalimutan mo yung old story mo. Kalimutan mo yung dating love story mo para pumasok sa new chapter, sa ibang love story. And minsan, mahirap yan sa tao. Mga bagay na kailangan matapos para magsimula ang isang bagong connection. Isa pang possible lesson, more self-love. Pagmamahal talaga sa sarili, acceptance kung sino ka. Saan ang practical na payo sa'yo? Ang payo sa'yo, action, and decisiveness. Pagiging sigurado. Ito tinatawag sa English na strike while the iron is hot. May pagkakataon ka din lang na makasama ang person, makausap ang taong tinatanong mo, why not gawin? Diba? Wala namang permission na kailangan doon. Pwede ka naman makapag-usap sa kahit na sinong taong gusto mong makausap. Bakit kailangan maghintay ka ng perfect moment? Kasi hindi darating yung perfect moment. Minsan, mahirap pa umulit yung pagkakataon. And mahirap mabuhay sa what if. And sa pang payo sa'yo, communication, pakikipag-usap. Siyempre hindi mababasa ng taong iniisip mo. Minsan kailangan mag-effort. Minsan kailangan mong ipakita sa kanya, nandito ako. Baka kasi nagiging problem mo dito, hindi ka napapansin ni person.
Masyado siya maraming ginagawa. Ang daming tao sa paligid niya. Pakiramdam mo ang daming competition. Ang kailangan mag-stand out. Separate yourself. Kung gusto mo lang naman yung person, ngayon kung hindi naman, at marami ka din naman options, walang masama mag-think ka ng ibang options. Ang desisyon ay nasa iyo. Ngayon, kung nag-uusap na kayo, walang masama na mag-effort, tanungin ng person tungkol sa buhay niya. Ma-curious sa taong kaharap mo. Kasi mag-isip ka na mag-isip, minsan kailangan mo lang action. Action lang kailangan mo. Ngayon, ang topic kasi ng reading na to, messages from your person. And bibigyan kita ng 7 messages. Hulaan mo nga kung anong kulay. Magpangiti lang kita. Ay, hulaan mo lagi yung feelings ng person, ha? Sige nga, anong color? Tama ka. Purple. Magpangiti lang kita. Favorite ko kasi purple. Tingnan natin na. Na-channel ko natin messages na to, eh. So, bigyan kita ng mga messages niya. Ano kaya una niya sasabihin sa'yo? Your name shows up all the time. Lagi niya nakikita yung pangalan mo. Sa billboard. Sa billboard yung pangalan mo. Lagyan natin na. Sikat ka. Bawat sandali, hanap kita. Ito yung channel song sa reading mo. Ang title nito, Basta't Kasama Kita. Kanta to ni Ding Dong, Abansado. All song na to. Bigyan ka tandaan siya. Sa tuwing tayo'y magkakalayo, hindi matahimik ang puso ko. Bawat sandali hanap kita, di mapakali hanggang muling kapiling ka. Pin ko lang, pag yung taong gusto mo yung kasama mo, parang iba talaga yung dating. Parang katumbas niya yung napakaraming tao. Basta siya lang kasama mo, all good ka na. I love you. Pwedeng sweet siya, baka loving. Pwedeng love ka niya. I will take care of you. Alagaan kita. Pagluluto kita. Maglalaba kita. Siga ka na. Sipag siguro person. I like to see you. Tingnan natin natitirang messages na. Love is patient. Nakaubos pa ng pasensya yung taong to. Misa kailangan hayaan mo yung love mag-grow. Ang gusto kong bumawi sa'yo. Bumawi sa lahat ng mga times na pinaiyak ka niya, nalungkot ka dahil sa kanya, na-stress ka dahil sa kanya, na-insecure ka dahil sa kanya, or pinagselos ka niya. Nagsiselos ka ba niya? Pwede ka naman di magselos, kaso nagsiselos ka siguro. Okay, so meron na tayong zodiac sign: Virgo, Cancer, Libra, Sagittarius, Pisces, Gemini, Leo. Bigyan kita ng letters: B, X, H, J, U, W, M, O, C, Q, A, R, D, P. Tingnan. 4134. 4134. So, yung number 4. Pwede pinakamahalaga message: love is patient and gusto kong bumawi sa'yo. And person, umpisan mo na. Umpisan mo na bumawi kay group 1. Number 4. Grabe 444. Favorite mo yung angel number 444. Virgo. Pinakita ko yung Virgo. Connect kasi siya sa tarot card na Hermit. Gina-ghost ka ba ni person? Pwede may dahilan kung bakit wala siya masyadong oras, time sa'yo. Pwede gusto kanya makasama. And pwede may claim na magkakaroon kayo ng chance magkasama ng taong tinatanong mo sa reading. Pariting call na tayo, group number 1. Wala siguro ako at sa reading. Let me know na lang sa comment kung nag-resonate sa'yo ang reading natin. And if gusto mo ng personal reading, message mo lang ako sa email ko, larisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko.
Dalisa Tarot. Thank you everyone for watching the video. Sana kuha mo yung messages na para sa'yo. Group 1, I'll see you again on our future reading. Namaste! Welcome to your reading Group 2. So back tayo sa topic, messages from your person. So napili mo na card, the snake, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. And this is a general tarot card reading, so take what resonate with you and leave the rest. Kunin muna natin mga cards mo. Pwedeng dalawang tao ang iniisip mo sa reading. Or meron kang dalawang significant na tao na iniisip. Pwede nga tatlo So, si person, pwede siyang si King of Pentacles or si Hermit. Sino si person? Isang tao nag-walk away. Pwedeng isang tao sa nakaraan. Isang tao na madami kayong pinagsamahan. Yes. Eight of Cups, maraming mga magagandang memories, masasakit na memories, pero para umalis na yung person. Pwedeng ex mo ang person tinatanong mo. Ex, naging karelasyon, nagkaroon ka ng short-lived connection or short-term relationship sa kanya. Since general reading to, yung iba sa inyo pwedeng si person, isang tao na may partner na, like married person, nandun yung possibility. Iba naman, dati siyang may partner, like divorced, hiwalay, pwede nga byudo sa iba. Napakita lang yung person, nagkaroon na siya ng long-term commitment sa isang person dati pa, bago kanya nakilala. And yung connection na yun, pwedeng natapos na, pwedeng nagkahiwalay sila, nag-walk away sa kanya yung person na yon. So parang yung person tinatanong mo, isa siyang tao na marami siyang mga relationships na iniwanan niya. Pinapakita ng isang tao na medyo malayo sa'yo sa time na to. Malayo. Pero hindi na kayo nakikita, hindi na kayo masyadong nagkakasama. Pero lagi mo pa siyang naaalala. Ang lessons ng connection is huwag ka matakot mag-isa. Yes, hindi ka naman pababayaan ni God Pwedeng isa sa mga lesson mo is yung something sa codependency. Ang codependency kasi parang hindi mo kaya mabuhay na wala yung person. Which is kaya mo naman Pwede nagsasuffer ka sa codependency na pag umalis sa mga tao, parang feeling mo, may nawawala din sa'yo. Binibigay ko lang sa mga nakikita ko, pwedeng codependency, pwedeng fear of abandonment. Kasi yun yung 8 of Cups abandonment, abandonahin ka. So, pwedeng takot ka maabandona, maiwan, sa kawalan, yan. And sa pang takot is mag-isa. So, fear of parang being alone. Yung mga takot ito. Fear of abandonment, fear of rejection, fear ng being alone, fear na hindi ako enough, or mga takot. King of Pentacles kasi is parang abundance. Abundance siya. So, pwedeng person tinatanong mo, isang abundant person, may kaya, mayaman. And sabi ko nga, wala masama kung naghahangad tayo ng partner na mayaman, na kaya tayong buhayan. Pero, makatulong din na kung yun ang ibibigay sa'yo ng partner mo, anong bibigay mo sa kanya pabalik? Misa kailangan natin pag-aralan, anong ma-offer ko sa kanya? Pag nakita ko si King of Pentacles, nakikita ko sa kanya, isang tao na high value, mayroon siyang independence, mayroon siyang prosperity, alam mo yun, mayaman siyang person, kaya niya sarili niya. Baka sa nape-pressure ka ng society na ganito mga klaseng partners hanapin mo, pero baka hindi naman yun talaga ang gusto mo. Isa ka lamang pag-aralan mabuti, ano yung character ng isang partner na gusto mo talaga, and try hanapin yon. Practical advice sa'yo, kung nasa marrying age ka na, pwede kang mag-date to marry. Intentional, na makipag-date ako for the intention na itong makaka-date ko, pwede ko itong maging asawa. Matuto ka sa mga pinagdaanan mo sa mga past relationships mo. Bakit hindi nag-work yung mga yon? Anong nangyari? And maging honest sa sarili. Hindi kasi natin pwedeng sisingin palagi yung isang tao.
Kasalanan niya kaya hindi nag-work ang relasyon. Kasi dalawa yun Dalawa ang nasa relationship. Minsan kailangan mo ng honesty din sa sarili. Ano yung na-contribute ko kung bakit nagkaganito? At kung may kaya kang ayusin, baguhin, then improve mo ang sarili mo. Bigyan lang kita ng mga na-channel ko sa reading. Ngayon, messages from your person ito So, magkat tayo ng 7 messages para sa'yo. Tingnan natin ang message sa'yo ng person mo. Okay, tingnan natin color pink. Pink. Tingnan natin. Basahin mo, message ko. Sweet dreams. Hindi mo siya napapanaginipan. Ay, mahilig ka talaga matulog. Or si person talaga mahilig matulog. Or natutulog kayo magkasama. Or gusto niyo person makakasama ka matulog. Grab si person, no? Ay, siya ko nga. Agad tayo, Thank you for loving me. Loving kang person. Nagpapasalamat si person kasi alam naman niya yung mga action mo. Ginagawa mo lang yan dahil love mo siya. Kaya ka ganyan. May nagkikare ka sa kanya. Yes, I am stalking you. Siya pala nag-stalk. Pwedeng stalk ka ni person. Pwedeng yung connection more social media. Alam mo yan. Pwedeng to person tinatanong mo na connect ka sa kanya dahil sa isang app or social media. More social media lang ang dating niya. Pwedeng LDR ito. Magkalayo kayo. Possible. Hanggang ngayon, ikaw pa rin. Kung ex mo siya, pwedeng hanggang ngayon ikaw pa rin ang iniisip niya. Ikaw pa rin ang naalala niya. Huwag ka na magselos. Sabi ko na nga ba? Ayusin ko lang Wala mo sa magselos. Jealousy, 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 get the best in me. Look, I don't mean to frustrate, but I... Kinanta ko yun sa Facebook page. Kanta ni Halsey. Ganda din yung song. Para siyang story ng mga failed relationships niya. Yes. And sabi ko nga, lahat naman experiences. So, wala masama kung nag-fail ka sa maraming relationships. Wala naman. As long as ka may lesson, apply mo sa susunod na pakikipagrelasyon. Yan, pag-aralan, ano yung nag-work, and then carry over doon sa susunod na relationship para yung potential maging successful, mataas na. Kaya natin last message siya, you are so beautiful to me. Kung lalaki ka, then maganda si person mo. Kung babae ka, then pogi si person mo. Yan, pag-aralan. Meron mang ilan sa inyo, yung person mo, parang taong tinutulungan mo. Ikaw yung King of Pentacles. Ikaw yung energy na prosperity. Kaya mo tulungan si person financially. Supportahan siya. May mangilan-ngilan sa inyo. And, na-channel ko lang, sobrang nagpapasalamat siya sa'yo. Dahil sobrang pagmamahal mo sa kanya, binabago mong buhay niya. Natulungan mo siya makabalik sa direction. May mga tao kasi na maayos ang katayuan sa buhay na nagmamahal ng mga tao na hindi pa nakakarating doon sa tagumpay. And dahil sa pagmamahal na yon, gusto mag-provide, magbigay, tumulong. And wala namang masama, diba? Kung mahal mo yung person, gusto mo siyang financially supportahan, wala masama. Kung baliktad naman, kung ikaw nangangailangan ng financial support, then gusto ka ni person na supportahan financially. Gusto niya maging provider, gusto niyang tulungan ka, maging maayos ang buhay mo. Magkat tayo dito ng zodiac signs. Okay, add lang ako 7 din. Scorpio. Gemini. Libra. Capricorn. Aries. Pisces. And yung last one, Aquarius. Aquarius talaga, Center of attention. Ayusin mo, Aquarius, sa gitna ka. Ba? Ayusin ko nga. Aquarius, magkatabi pa.
Katabi pa tong dalawang to. Okay. Maganda ko dito ang letters na. Okay. So, may letters na tayo. T, F, E, C, O, K, V, D, S, I, J, M, R, S. Dalawang letter S. Pwede malagay yung letter S. 3161. Aries. Number 10. Pwede malagay nandito. Letter D, letter V, Aquarius, number 10. You're everything I hope for. You're everything I need. You are so beautiful to me. Gandang-ganda si person sa'yo. But I think all good na tayo. Wala siguro ako as sa reading. Let me know na lang if nag-resonate sa'yo reading natin. Mag-iwan ka ng comment. Mag-iwan ka ng bakas. Mababasa ko ng social media. Pwedeng iwan ka ng marka, impact sa buhay ni person. Pwede. Naalala ka niya palagi. Kikita niya ang messages mo, binabasa niya yung messages mo. Possible ka niya naaalala. Pero let me know na lang sa comment kung nag-resonate sa reading natin. And if gusto mo ng personal card reading, message mo lang ako sa email ko, nalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Nalisa Tarot. And thank you Group 2 for watching the video. I'll see you again on your future readings. Namaste! Welcome to your reading Group 3. So back tayo sa topic, messages from your person. So napili mo, abundance. Keep a positive mindset, manifest exactly what you want. Gratitude and bliss. Kukunin natin mga cards mo. So you have to use your intuition sa reading natin. So yung unang card, sino si person? And then yung number 2 and number 3 na cards, anong lessons ng connection? Ano yung mga lessons na matututunan mo sa connection na to? And then yung panghuling card, practical advice sa'yo. Kunin natin mga cards mo. Sino si person? Isa siyang napaka-practical na person. Mahalaga sa kanya ang abundance, kaperahan. Isa siyang tao na iniisip niya yung kapakanan niya palagi. Maraming umaasa sa kanya. Nandun yung possibility. Pwedeng galing siya sa maayos na family or pangarap niya talaga magkaroon ng sarili niyang pamilya. Ten of Pentacles card ito ng legacy, long-term. So, pwede siyang potential na long-term partner para sa'yo. Pwede din siyang matagal mo nang kilala. Pwede na-meet mo din marami sa mga tao sa buhay niya, like mga kaibigan niya. Pwede may kilala kang kamag-anak niya. Possible in person, feeling mo parang family sa'yo. Anong lessons ng connection? Passion. And Two of Swords. Isang lesson ng connection is yung decision, ang power ng decisions natin. Pwede yan Dahil sa connection na to, natutunan mo gumawa ng mga tamang desisyon. Pag-isipan yung mga decisions mo. Isang lesson din ng connection, huwag magpabigla-bigla. Kasi nandiyan si Knight of Wands. Yung pagiging impulsive. Isang possible lesson na matututunan mo is yung mga decisions sa buhay na mahalaga at kailangan bigyan ng time pag-isipan. Pwede din natutunan mo sa connection na to na hindi lang passion ang mahalaga sa connection. Isa kailangan din pag-isipan, balansehan. Hindi dahil nakaka-excite kasama ang person, okay na yon. Minsan kailangan pa ng ibang sangkap para sa long-term na commitment. Minsan kailangan ng trust,
Minsan kailangan din na pareho kayo ng goals or at least magkaugnay yung goals nyo. Papapakita lang na marami kang natutunan dahil sa mga decisions na nagawa mo. Knight of Wands din, card ito ng pagiging mapusok. So, isa yan. Pag-aralan, bakit yun yung lesson? Yung pagiging mapusok. Kung nasa committed relationship ka na, and then na-involve ka sa isang tao na nasa labas ng marriage mo, pwedeng isang lesson yan sa'yo decision. Kasi ikaw ang gagawin decision sa life mo. Bawat decision ginagawa mo, pwede niyang baguhin ng trajectory, yung direction ng buhay mo. Ngayon, kung nangyari yon na involve ang ibang tao sa connection, may mga taong nasaktan, pwedeng isang big lesson yan na minsan kailangan din natin isipin ng kapakanan ng iba. Hindi puro sarili natin. Pwedeng isa ding lesson mo is maturity. Maging ready sa long-term commitment. Yung mga action na nakasanayan mo noong bata-bata ka, minsan kailangan ng baguhin. Meaning, kung may mga action ka na hindi nakakatulong sa pag-build ng relasyon, pwede na yung tanggalin, iwasan. And pag-aralan na yung mga more makakatulong sa relationship. Parang lesson kasi mag-mature. And yung maturity naman, hindi mo yan mapipilit, diba? Hindi ibig sabihin, nagkakaedad ng isang tao, mature na siya. Maraming mga tao na nagkaedad pero wala pa rin yung maturity. Kasi hindi nakukuha yung lesson ng galing sa nakaraan. Hindi natututunan. Pinapakita na ng cards na pag-aralan mo yung mga decisions na ginagawa mo, huwag maging mapusok, huwag magpadalos-dalos, and kung ano man yung nangyari sa nakaraan na yon. Kung mayroon ka mga maling desisyon na nagawa noon, patawarin na sarili. Huwag matakot sa pressure ng society. And sabi ko nga, buhay mo ito, so always ikaw pa rin ang magde-decide sa gagawin mo sa love life mo. Medyo malalalim ang lessons na iiwan sa'yo ng person. Kasi pwede kanyang i-trigger talaga. And ang payo ko, kung natitrigger ka kay person, tag-aralan bakit. Anong practical advice sa'yo? Ang practical advice sa'yo is kung wala kang partner ngayon, then humugot ka ng lakas sa family na kung saan ka galing. Kung single ka, makatulong sa'yo ma-involve sa buhay ng ibang tao, sa buhay mo, like family mo, community, or magawa ng something, makatulong sa iba. Mag-iwan ng legacy, kung kaya mong mag-iwan ng legacy, something na ma-share mo sa iba. Ang practical na payo sa'yo, kung gusto mag-asawa, then i-focus mo attention mo doon. Kung may asawa ka din, bigyan mo ng time ang asawa mo, anak mo. Yan. Parang ang pinaka-practical advice sa'yo, kung sinong mga importanteng tao sa buhay mo, sinabigyan mo ng pagmamahal. Kasi sila na yung nandun. Kasi yung mga tao nagsishow up para sa'yo, nag-i-invest sa'yo ng oras at time, mahalin mo sila. Bakit ka maghahanap ng taong wala? Alam mo yon? Bakit mo ibibigay attention or energy mo sa mga taong ayaw mag-show up para sa'yo? Kung may mga tao naman nandyan palagi, bakit hindi mo sila buhusan ng pagmamahal? Meaning, value your connection. Pahalagahan yung mga tao nagsishow up para sa'yo. And paalala mo lagi sa sarili mo, hindi ka nag-iisa. Mahal ka ng family mo. And may mga tao na kahit hindi mo kadugo, kahit hindi kayo related by blood, maituturing mo din silang parang pamilya din. Practical advice kung malayo ka sa family, then huwag mong pabayaan sarili mo. Take care of yourself. Yan. And padamihin mo yung mga taong kakilala mo. Kasi hindi mo alam kung sino yung next na makikilala mo. Sa pinakamalalim, palawakin mo yung mundo mo. Huwag mong pasikipin. Huwag mong paliitin. Palawakin mo. Makipagkilala ka sa maraming taong pwede mo makilala. Ngayon, kukunin natin mga messages ni person sa'yo. And you have to use your intuition. Tingnan natin na. Will you be my partner? Kung wala siyang partner, gusto kanya maging partner. And yung partner, pwedeng partner talaga. Like partner sa isang project, partner sa isang relationship. Yung salitang partner, pwede mong pag-aralan. Gagawa ako ng paraan na makita ka.
nananakot si person. Lagay ko daw. Yes, hayaan mo siyang gawa ng paraan. Bakit laging ikaw? Hayaan mo siyang gawa ng paraan. Bigyan mo siyang time mag-invest sa'yo. Meaning, hayaan mo yung person gumawa ng action para mag-invest naman din siya sa'yo. Diba? Kung may pagkakataon ka, bigyan mo siya ng challenge, bigyan mo siya ng paraan para patunayan niya sarili niya sa'yo. Tingnan natin ibang mga messages ha. Marami ako nagustuhan sa'yo. Marami kang qualities na nagugustuhan ng person mo. Marami. Our secret? Love kita. Love mo ako. And alam namin lahat. Nalaman na ng ibang tao. Pwede nga natakot mo malaman ng ibang tao na mayroon kayong secret relationship or secretly mahal nyo isa't isa. May secret kayo ni person na. Or pwede sikreto talaga yung relasyon or secret ni person ang feelings niya. Pwede yung pag-aralan ano yung secret na yon. Pero ang secret niya lang dito is walang ibang tao nakakaalam na love nyo isa't isa. Hello, mahal ko. May pa-hello pa. Hello, mahal ko. Can I meet your family? Like makilala talaga yung mga taong mahal mo. Huwag kang mag-alala. Pwede sa kang taon laging natatakot, nag-aalala, and feeling mo na stuck ka sa mga desisyon. Pwede tinatanggal ni person yung pag-aalala mo. Pinapakalma ka niya. Tatanggal niya yung takot na yun. Minsan kasi may mga tao na pagkasama natin na tatanggal yung pag-aalala natin. Parang pagkasama mo yung person. Parang okay lahat. Agad lang ako zodiac signs ha. Leo. Taurus. Aries. Aquarius. Sagittarius. Nakaturo sa smiley. Virgo. Last one. Cancer. Yan. Magkata ko ng letters ha. Okay, so may letters na tayo. F, G, J, T, E, N, B, S, H, A, R, P, L, R, Sharp. Pag-aralan, ano meron sa sharp? Harp. Matalino itong person mo ah. Magkatay mga numbers. 5441. 5441. 11. And Gemini. Panimalaga itong Gemini. And letters AH Aquarius. Ano yung mga nagustuhan niya sa'yo? Isa kang tao na mapagmahal sa pamilya, sweet, and concerned ka sa kanya, loyal, maparaan, effort, and isa kang tao na good listener, tinatago mo yung mga sekreto nyo, mapapagkatiwalaan ka niya. Pwede isa kang tao matalino, sharp, and abundant person. Nagbibigay ka ng value sa buhay niya. Nag-add ka ng value sa buhay ni person. But I think all good na tayo. Group number 3. Well, siguro ako as sa reading. If nag-resonate sa reading natin, let me know. Lagay mo lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And if gusto mo ng personal reading, message mo lang ako sa email ko, dalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Dalisa Taro. Super nag-enjoy akong gawin na reading na to. Group number 3. Sana kuha may messages na para sa'yo. And I'll see you again on our future readings. Namaste!